reason, Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PIDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat wala na ginawa. Pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat niya dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwala. Definitely. So, malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang gusto nilang i-cover up. So, ulit-ulitin natin, kasi mga kababayan, may kopya si Lazo niyan. Definitely, alam niya kung sino yung agent na yan. Yung nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Miss Maharlika, with your indulgence, please, babasahin ni Ma'am Lorraine. Yung patotoo galing sa isang Investigation and Intelligence Service Officer ng PIDEA. Actually, nakuha na namin ang pangalan. Iwan ko kung ito rin ang pangalan mo na nahahawakan, pero hindi ko muna natin babanggitin dito sa programang ito. But the letter, sa una naming pagtingin ni Ma'am Lorraine is authentic, and the letter reflects the sincerity of heart of this person na nag-imbestiga sa confidential informant involving that kind of target operations against kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Miss Maricel Soriano na kumakalat na ito ngayon kung sino mga involved doon. Ma'am Lorraine, pwede nating basahin para makareact si Maharlika at saka mga kababayan, we're binibeg your indulgence kasi kung bakit namin ito babasahin kasi napakaganda nung pagkakasulat, mahalaga itong malaman ninyo. Okay, so I'll cut through some parts. Anyway, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing the classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012, and the IIS office in front of the IIS personnel who were present at that time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. Unfortunately, then Director General for Operations halted the supposed planned and anti-drug operation for unknown reasons. Following the guidelines on document security, all the acquired classical documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs. Inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS, IIS together with the pre-ops and authority to operate were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry from your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. And it is
address to Senate. Sa address kay may CC to the Office of the President. Yes, yes, Copy I'm sorry. furnished to the Senate Committee on Dangerous Drugs and to Yes. the House Committee on Dangerous Drugs. Meaning, Yes. sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa sa Senado at sa komitiba ni Ace Barber sa Lower House, sa Congress. Miss Maharlika, hindi po siya ordinaryong tao ito ng chinek natin. Ito ay officer. Intelligence and Investigation Officer ang sumulat ng letter na ito at he was privy to those situation exposed by your previous documents. At sinasabi niya that he was the one who interviewed the confidential informant. And he was the one who made the deposition and sworn statement as the basis of a legitimate legal foundation to request pre-operations authority mula doon sa pamunuan ng PDEA, ngunit pinatigil ng Deputy Director for unknown reason. Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat na ginawa. Your reaction and explanation to this very scandalous development involving the President of this country right now, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., at tahimik silang lahat, including ang Senado, ang Kongreso. Go ahead, Miss Maharlika. At least in a couple of days, di ba, na vindicated ako. Kasi na sinasabi nga ng PDEA na ito ay AI-generated. Ulit-ulitin ko, mga kababayan. Wala pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat niya dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Doon po sa video, balikan ko po yung video na 5-minute video na kung saan na i-leak din natin dyan, na ipinakita sa inyo kung Sige. paano sila sumang-ape ng kaniyang nasasakupan ng mga abogado, yung mga agent dyan sa loob, kung paano niya didibdiban sa simpleng traffic problem nila nung attorney na yon. So, paano ka maniniwala sa isang taong ayaw niya ngang sagutin yung issue na ng api siya? Kitang-kita sa video. So, para sa akin, kahit ano pa pong sabihin ni Lazo, wala nang maniniwala sa kanya. Dahil doon sa pangyayaring hindi niya nga masagot yung issue na yun. But ganun pa man, good thing kasi marami nang naglalakas ng loob katulad nitong investigating agent na ito na nagpatunay na sabi ko nga na talagang mayroong nung gabing yon na dapat ay i-raid nga itong 46C na condominium unit together with Maricel Soriano and Bongbong, talagang may naganap na pangyayaring yun, pero yun nga lang hindi natuloy. So muli patunay mga kababayan na yung mga sinusumbong sa atin dito ng mismong mga dating nasa gobyerno, mga nagsilbi sa gobyerno, o yung mga current na nandiyan ngayon na ayaw, kumbaga, hindi na nila nasisikmura yung sobrang garapal na katiwalian at pagwawalang hiya ng mga leaders natin. Well, they're not leaders. Yung mga nandiyan, especially dito sa PDEA. Ms. Maharlika, it appears that the current leader, the director of PDEA, is trying to cover up things for the president. Isn't it? Oh, definitely. So, malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang gusto nilang i-cover up. So, ulit-ulitin natin kasi mga kababayan, may kopya si Lazo niyan. Definitely alam niya kung sino yung agent na yan. Yung naka-cover dyan, alam nila yan kung sino. Oo. At hindi sila pwedeng magbaang-maangan. At dun sa explanation again, yung ito, I think that was yesterday, na sinasabi nila na wala daw yung mga control number. Napag-usapan na natin yan. Kaya nga po, wala yung mga numbers na yon, control number, dahil nga hindi natuloy. Yes. Dahil nga may pumigil. In-archive nila, in other words, Ms. Maharlika, in-archive siya, but it doesn't mean it does not exist. Correct Yes. ka dyan. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, definitely ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila. Babalik na naman tayo sa simpleng
pulburon test nga lang ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para malinawan na ito, napakadali. Ang dami na nagcha-challenge dito sa presidente nating bangag. Pero, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. Again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, wag niyo po ito iwala sa social media. Wag niyo itong patayin ng issue na ito. Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na ito ang gobyerno niyo. Correct. Pulboronic at puro cover-up. Yun. Miss Maharlika, before kay turn over kay Ma'am Lorraine for her interaction sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, no less than the former and the first Executive Secretary of the President in the person of Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2021. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambay ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpupulburon test before the election, yun nga yung less than 2 minutes, almost more than 2 minutes lang na kanyang test. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? By the way, di ba? Ito yung may kaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-usapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba? Puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Bakit ito presidente to? Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba? Ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang kaya Pastor Kibuloy kung gusto nilang gipitin. Dahil, ang presidenteng na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang presidenteng nangako sa bayang ibabangon niya. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic na dati niyang Executive Secretary, nagpa-test na. At ang marami pang iba na sina-challenge siya. Di ba? I'll challenge also siguro Inday Sara, no? Para baka sumunod si Marcos Jr. Para diba? mahiya din siya sa sarili for sure, niya. napapanood naman niya tayo. Para ulitin-ulit natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon-pulburon ni Marcos Jr.